Kumusta mga kaibigan? Ako ay magbabahagi sa inyo ng isang 2020 action movie na pinamagatanggang. Nagsisimula ang kwento sa isang batang lalaki na nagngangalang Ji-hoon, na nasa principal's office kasama ang kanyang ate na si Ji-hae. Nag-aaral siya sa mataas na paaralan, pumapasok sa maraming gulo, nakikipag-away at nagdudulot ng mga problema sa kanyang paaralan at nampakasama ng ugali. Pinatawag ng principal si Gen na parang guardian niya na lumapit sa paaralan. Sinusubukan ni Gen na kumbinsihin ang principal na bigyan ang kanyang kapatid ng isa pang pagkakataon na baguhin ang kanyang ugali at maging mas masunurin, pero hindi pumayag ang principal. Masama ang ugali ni Ji-hoon lalo na hindi niya ginagalang ang principal kaya sinipa si Ji-hoon sa school. Sumapit ang gabi, nag-online si Ji-hoon at naghahanap siya ng bagong paaralan, at sa wakas nakahanap siya ng high school na sinasabi ng mga tao na walang patakaran at karamihan ng estudyante dito ay troublemaker. Tuwang-tuwa ang troublemaker na si Ji-hoon at siya ay sabik tungkol dito at planong mag-apply doon kinabukasan. Noon ang pinapasukan niyang high school na parang kulungan, ngayon ay isang paaralan na. Pagtapak niya sa paaralan agad siyang natamaan sa ulo ng bola na sa tingin niya ay isang hamon. Sinimulan ang laban ng may kumpiyansa. Si Ji-hoon ay hinamon ng lalaki na naghagis ng bola sa kanya para humakbang at humarap sa kanya upang ipagtanggol ang sarili. Ngunit may mangyayaring hindi inaasahan nang ang isa sa mga bumabaang sa tingin ng mga mag-aaral ay troublemaker ay humingi ng paumanhin. Siya ay nalilito dahil ang inaasahan niyang isang laban ay nauwi sa paghingi ng tawad. Kaya nagmamadali siyang pumunta sa guro upang mag-enroll sa paaralan, ngunit siya ay nagulat na naman dahil ang teacher na ito ay naiiba sa mga regular na guro. Ang nagustuhan ni Ji-hoon sa school na ito ay walang mahigpit na mga patakaran, at ang tanging kailangan lang ay ang pagiging magaling lang sa pakikipaglaban at mag-enjoy. Tinanggap agad siya. Kalaunan, hindi niya alam kung saan ang klase kaya napagtanungan niya ang isang estudyanteng pinangalanang Kwon Chonsep para sa direksyon. Nang makita niya ang Chonsep na iyon, mukha itong mahina at momoy, kaya minamaliit siya ni Ji-hoon, pero hindi niya alam na si Chonsep na iyon ay isa sa pinakamalakas na estudyante sa school. Nang makarating si Jian sa classroom niya, siya ay tiwala at handa na hamanin ang pinakamalakas na estudyante. Ngunit pagkatapos ay dumating ang isang estudyante na nagngangalang Youngsep. At sinasabi sa kanya na sa paaralang ito hindi basta-basta pwedeng makipag-away ang mga estudyante sa bawat isa, kung kailan nila gusto kaya naman ang manggulo. Kaya ngayong naghagis ng bola kay Ji-hoon ay mas piniling mag-sorry imbes na mag-away. Hindi sineseryoso ni Ji-hoon ang mga patakarang ito, at sa tingin niya ay medyo uso lang. Kalaunan sa recess time, ang lahat ng mga estudyante ay nagmamadaling lumabas ng silid-aralan. Pagkatapos ay inakay ni Youngsik si Ji-hoon sa basement ng building kung saan doon niya makikita ang mga mag-aaral na may one-on-one na laban. Ipinaliwanag ni Youngsik na ang mga mag-aaral ay pinapayagan lamang na lumaban sa espesyal na lugar na ito, at tulad ng isang taya sa pagitan ng mga mag-aaral at guro. Si Youngsik ay nagpasabog na kung sino man ang mananaig sa mga laban na ito ay magiging pinuno ng mga mag-aaral at makakagawa ng patakaran sa paaralan, kaya nagpapakita si Ji-hoon ng interes sa pagsali sa mga laban. Si Youngsik ang nagsasabi sa kanya na ang pamagat ng pinakamahirap at pinakamalakas na estudyante sa kasalukuyan ay nabibilang kay Chongdae na kilala bilang Tigre at siya ang pinuno ng mga mag-aaral. Gayunpaman, ang Deo ay nawala pagkatapos ng isang aksidente, ngunit kailangan pa ring talunin ni Jian ang iba pang nangungunang tatlong malalakas na estudyante. Halos kasing galing nila si Deo. Ang isa pa ay si Kon na sikat sa pagiging isang bihasang wrestler at dalubhasa sa judo martial arts, tapos ayan ang psychopath king na hindi masyadong matanda na si Son Gokong. Ang huli ay si Kwon Chonsep, ang estudyanteng nakilala niya sa school corridor dati. Matapos marinig ang lahat ng ito, siya ay nasa sabik at dumiretso kay Chonsep. Sa tingin niya mahina si Tipak dahil sa itsura niya, hinahamon ni Ji-hoon si Chonsep na makipaglaban ngunit tumatanggi ito, dahil sinisira nito ang school rules. Tapos sumali yung mga kaibigan ni Chonsep at hinuberin si Ji-hoon ng kanyang damit. Nakakagulat. Sa kabila ng kanyang matigas na imahe at nakakainis na ugali ni Ji-hoon, hindi siya nahihiya sa pagsusuot ng Hello Kitty na damit na panloob na ginagawa siyang puntirya ng biro sa paaralan at nakuha niya ang palayaw na Hello Kitty pero hindi niya ito ikinababahala. At mananatiling tapat sa kanyang sarili. Sa susunod na araw na nakita ni Youngsik kung gaano kadeterminado si Jian upang talunin ang pinakamalakas na estudyante at maging pinuno ng paaralan.
Sinasabi niya kay Gian na kailangan niyang manalo ng 5 sunod-sunod na laban upang maging kwalipikado, at sa ika-6 na round naman maaari na niyang hamanin ang 3 nangungunang mag-aaral. Kinuha ni Yang Sik si Gian para manood ng laban ni Chonsek laban sa ibang mga estudyante. Humanga si John sa pagiging kalmado ni Chonsek pero nakamamatay ang kanyang estilo sa pakikipaglaban, gayunpaman lalo lamang ginagawang masabik si Gian na labanan si Chonsek. Walang pag-aalinlangan, nag-sign up siya at sumali. Ang fighting club sa unang laban ni Jihan ay madali niyang naipanalo na ikinamangha ni Yang at ng mga taong nakakita nito. Pagkatapos manalo ng ilan pang mga laban ay nagsimula na itong makakuha ng reputasyon bilang isang matigas na manlalaban, at marami sa mga tao ay tumaya na sa kanya upang manalo. Sa isang banda may isang hindi tapat na guro ang mahilig tumaya sa mga laban at siya ay nalugi ng malaking pera dahil nananatili si Jihun na nananalo, kaya nagpa siya ang gurong ito na gawin ang bagay na pipigil kay Jihun na manalo siya sa susunod. Nagulat si Jian nang malaman ang susunod niyang kalaban ay si Ka, isa sa 3 pinakamalakas na estudyante sa paaralan. Dapat kaharapin ni John si Ka sa round ng 16, ngunit dinaya ng hindi tapat na guro at binago ang ayos ng mga laban niya. Sinasadya niya ito para mawala si Jihan at hindi na maipagpatuloy ang laban. Iminungkahi ni Yang Sik na dapat si Jihan sumuko dahil wrestler si Ka at eksperto sa judo, ngunit determinado si Jihan labanan si Ka at talunin niya. Sa simula ng laban, si Jihun ay tumanggap ng malalakas na pag-atake ni Kay at siya ay na-A ng ilang beses, kaya sa kanyang pagtayo ay hinubad niya ang kanyang damit at nakakatulong iyon sa kanya na gumalaw ng mas mahusay at nahihirapan si Ka na sunggaban siya. Nakakagulat na gumagana ng maayos ang diskarteng ito, hindi kasi madaling mahuli ni Ka si Jian, nilalagay na ni Jihan lahat ng lakas niya, ibinababa si Kat at sa wakas ay nagawa na talunin ng isa sa pinakamalakas sa paaralan. Ang mga estudyante ay nag-cheer sa pagkapanalo ni Jihun kahit na siya ay nasaktan ng husto. At si Jihun ay tinawag siyang Hello Kitty bilang mapaglarong paraan, kung saan nakuha ni Jian ang paggalang ng mga kaklase niya kahit siya pa ay tawaging Hello Kitty. Pagkatapos dumating ang Psychopath King sa klase ni Jihun at hinahamon siya sa susunod na laban at sumang-ayon siya. Ang Haring Psychopath ay medyo matigas at kayang bumangon sa tuwing ibinabagsak siya ni Jihun. Kapag nagsasawa na si Jihun sa Psychopath na hari, naglulunsad na ito ng pag-atake sa kanya. Pinapagod niya ang kanyang kalaban bilang taktika ng Psychopath King na manalo, pero pagkatapos nawawalan ng paboritong laruan ang Psychopath King at naaga ang atensyon niya. Sinasamantala ni Jihun ang sandaling ito para talunin siya. Pagkatapos ng laban ni Jihun kay Psychopath King, ang lahat ay naging sobrang tahimik nang pumasok ang isang binata sa battle area. Ang taong ito ay si Chongde, ang kampyon at pinuno ng mga mag-aaral, isang malaking sorpresa dahil naging absent siya ng sandali at naisip ng lahat na siya ay seryosong nasaktan. Pero si Deho ay mukhang okay naman, hiniling sa kanya ni Chonsek na huwag mo nang sumali sa laban dahil nilalabag nito ang patakaran, pero hindi nakikinig si Deo at ang layunin niya sa pagkakataong ito ay labagin ang mga patakaran sa pamamagitan ng pagtanggal sa lahat ng tao sa paaralan. Nang malaman ng lahat na si Deo at Chonsek ay nagpas siyang maglaban upang malaman kung sino ang magiging pinuno ng paaralan. Si Jun Yong-sik at lahat ng ibang estudyante ay hindi na makapaghintay upang makita ito, gaya ng inaasahan madaling tinalo Deo si Kwon Chonsek na isa sa pinakamatigas. Gulat na gulat ang mga estudyante sa school para makitang mas malakas si Deo at mas mahusay sa pakikipaglaban kaysa kay Chonsek, kahit na noon ay tinalo ni Chonk ang lahat ng tagasunod niya na sumali sa grupo ni Deo, at hindi lang kay Deo tinalo din ang Psychopath King at Kay, kaya siya ay naging kampyon at pinuno ng paaralan na naman, ngayong si Deo ang pinakamalakas na estudyante. Napagpasyahan niyang makuhang tanggalin ang fighting club ng paaralan at hayaan ang mga mag-aaral na lumaban kung gusto nila. Oras na parami na ng parami ang mga estudyanteng sumasali sa Deo grupo, kasama si Isik na nagpasya na maging bahagi ng Team One Day. Si Ysik ay narinig na may plano si Deo na posibleng labanan si Jihun. Nag-aalala si Yang Sik sa kaibigan niya, kaya sinabi niya kay Jihun ang tungkol sa plano at nagmumungkahi siya na umalis ng paaralan bago pa siya masaktan ni Deo. Gayunpaman, naririnig ni Deo ang kanilang usapan kahit na sina Yong-sik at Jihun ay sinusubukan na magtago. Nang malaman niya na si Young-sik ay nagtaksil sa kanya, agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na bugbugin si Yong-sik. Narinig ni Jihun si Yong-sik na humihingi ng tulong at nagmamadaling tinulungan siya.
Nalungkot at nagi-guilty si Ji-hoon, dahil si Young-sik ay nasaktan ng husto dahil sa hinahamon siya ni Daeho na makipaglaban. Pag-uwi ni Ji-hoon ay hinanap niya ang kanyang ate na malalim ang iniisip at nag-emote. Ang kanyang kapatid na babae ay nag-iisa sa mundong walang mga magulang o anumang iba pa, laging sinusubukan ng pamilya Ji na maunawaan siya at gusto niyang magkaroon siya ng magandang buhay dahil siya lang ang pamilya niya. Matapos ang isang taos-pusong pakikipag-usap sa kanya, siya ay nakakakuha ng lakas at nagpa siya para talunin si Deo para makaganti sa ginawa kay Young-sik. Hindi nagtagal si Ji-hoon ay bumalik sa paaralan at tinanggap ang hamon ni Deo, pero bago lumaban kay Daeho, kailangan niya munang harapin ang mga tagasunod ni Deo. Nung nagsisimula nang makaramdam si Ji-hoon ng labis na pagkabalisa at pagod sa pagbugbog sa kanya ng tauhan ni Deo, biglang sumulpot ang mga lalaki at sumunod ang psychopath King at Ka. Sila ay dumating upang tulungan si Ji-hoon, habang nag-aaway ang mga tagasunod ng dalawa. Si Ji-hoon at Daeho ay mayroong sariling matinding labanan sa ibang lugar. Hinihiling Deo kay Ji-hoon na lumaban hanggang kamatayan at si Ji-hoon ay sumasang-ayon. Sila ay matinding naglaban na naglulunsad ng napakarahas at brutal na pag-atake at ginagawa ni Ji-hoon ang lahat para ipagtanggol ang sarili. Nagawa ni Ji-hoon na talunin si Deo. Kahit nasaktan siya ng husto at siya ay naging kampyon at bagong pinuno ng paaralan na ang ibig sabihin ay kayanan niyang gawin ang mga patakaran, at ngayon ay ibinabalik na niya ang fighting club at natapos ang pelikula kay Ji-hoon na naghahanda para labanan si Chun, pero kami hindi naman alam kung sino ang mananalo sa laban na iyon kaya ang moral of the story is huwag husgahan ang fighter na naka Hello Kitty underwear na merong lakas na nakakagulat.